Love you, pare. BBC B-Boy Bibo Confessions. Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Tumay Anton. Alam kong maliit lang ang tsansang marinig mo ito dahil sa mga pagkakataong binabasa na ito sa radyo. Umaarangkada ka na sa kalsada para magpasada ng habal mo. Gusto ko munang balikan kung saan nag-umpisa ang lahat-lahat. Kung paano tayo nagkakilala at kung paano tayo napunta dito. Hindi ko masabi sa iyo ng harapan dahil nahihiya ako. Kaya sana ay umabot sa iyo ang lihim kong ito. Palagi akong nagbubook sa mga moto taxi app at hindi talaga ako naghahabal dahil ang akala ko noon ay mapagkakatiwalaan yung mga moto taxi app driver kumpara sa mga nasa habal-habal. Hanggang sa nakilala kita. Gabi-gabi na ako nakakauwi galing sa trabaho bilang kahera sa isang convenience store. Diyan lang, malapit sa Buendia. At nakakapag-out ako ng alas 11 ng gabi. Sarado na ng ganong oras sa mga estasyon ng tren kaya mas pinipili ko na lang na mag-moto taxi kaysa naman sa jeep dahil nakakapagod at nakakatakot mag-commute ng sobrang late. At isang araw nga, nawalan ako ng load habang sinusubukan kong mag-book ng moto taxi sa ilalim ng LRT. Habal ka, ma'am? Bigla ka nalang sumulpot at nagtanong habang halatang naiimbierna na ako sa kakaisip kung paano ako makakauwi. Hindi po. Sagot ko ng mataray. San ka ba, ma'am? Habal ka na. Hindi na kita pinapansin pero sige ka pa rin sa pagkulit. Magkano ba dyan sa binubuk mo? Babawasan ko na lang ng 20, sumakay ka na lang dito. Wala na mag-a-accept sa'yo ng ganitong oras. Bawasan mo ng 30, sasakay ako. Pinakita ko sa yung 82 pesos ang sinisingil sa akin sa app. Sige, kahit 55 na lang. Sabi mo na medyo naiinis. Pumayag na ako para lang makauwi agad. Kasi pagod na rin ako. Nagpahatid ako sa'yo sa may FB Harrison. Tahimik lang ang biyahe natin dahil ayaw ko rin naman na makipag-usap at mukhang napilitan ka lang rin naman na umuo sa akin. Mabilis lang naman yung biyahe natin pauwi galing sa pinanggalingan natin. Hindi na rin naman maalikabok dahil anong oras na tayo inabutan sa kalsada. Malamig, tahimik, at tanging ilaw lang ng mga resto bar sa paligid ang ating gabay. Hindi ko na nga namalayan. Tumigil na nga tayo at kailangan ko nang bumaba. Inabot ko na ang bayad sa'yo at nagpasalamat ka sa akin sabay abot ko sa pulang helmet mo. Dire-diretso na nga ako sa paglalakad at hindi na rin kita nilingon habang humarurot ka na nga para maghanap ng panibago mong pasahero. Sa katunayan, hindi naman kita iniisip hanggang sa makarating na nga ako sa bahay. Ni hindi ka nga rin sumagi sa isip ko kahit na pumasok ako sa trabaho kinabukasan. Hindi ko naman talaga iniisip yung mga rider na nasasakyan ko dahil para sa akin, hindi ko naman na ulit sila makikita. So para saan pa? Pero mali ang inakala kong yun.
dahil nakita na naman kita at inalok mo na naman ako ng habal. Ma'am, sakay ka na ulit sa akin. 55 lang ulit. Bigla ka na lang sumulpot at sumigaw saktong pagkalabas ko ng pinto. Sa kagustuhan kong makatipid dahil maliit lang naman ang sahod ko, pumayag na rin ako. Sige kuya, dali-dali na nga rin akong lumapit at inabot mo ang helmet. Sumampa na nga ako sa motor mo at umarangkada na tayo pa uwi malapit sa bahay namin. Bigla mo akong tinanong habang nakatigil tayo sa may stoplight. Naaalala ko ba yung pag-uusap natin? Ma'am, ganitong oras ka ba lagi umuwi? Opo kuya, sagot ko naman sa'yo. Hindi ba delikado na rin anong oras ka na nakakalabas ng trabaho eh? Medyo safe naman. May mga police checkpoint rin naman so feeling ko ligtas tayo. Minsan hindi mo talaga masasabi kaya nakakabahala rin. Ganun talaga kuya, no choice naman. Kayo po, hindi ba kayo kinakabahan kung sino-sino na lang yung sumasakay sa inyo tapos ibang-ibang lugar pa yung pinupuntahan nyo? Ganun po talaga. No choice rin. Kailangan kumayod eh. Nanahimik na rin nga tayo parehas at nagpatuloy na sa biyahe. Hanggang sa makauwi na rin ako. Hindi naman ako nag-e-expect na masasakyan pa kita ulit kinabukasan. Kasi hindi rin naman ako nag-a-assume na inaabangan mo kong makalabas. At hindi ko na nga iniisip masyado. At hindi ko naman inaasahan. Araw-araw ka na palang naghihintay at nag-aabang sa akin. Halos 1 linggo nga rin akong umangkas sa'yo, nagtataka ako kung bakit parang lagi ka na lang on time sa pag-out. Palabas pa lang ako, nakaabang ka na rin. Kaya, tinanong na nga rin kita. Kuya, inaantay mo ba talaga ako? Ay hindi po ma'am, sadyang oras lang talaga ng pasada ko ngayon. Tsaka, dito talaga yung terminal ko. Ayaw niyo po ba sa akin? Nang-OA mo naman kuya, nagtatanong lang naman ako eh. Sabay tayong tumawa at hiningi ko na nga ang helmet mo. Unti-unti na ngang lumalapit ang loob ko sa'yo. At nalaman ko na ngang parehas pala tayong nagtatrabaho para sa mga magulang natin. Parehas rin tayong walang pamilya. At wala pang jowa. Hiningi ko na rin yung Facebook mo para minsan, ikaw na lang rin ang sumundo sa akin papasok sa trabaho. Nagtitiwala na talaga ako sa'yo. Never mo kong pinagsamantalahan at never ka rin sumubok na ilagay ako sa kapahamakan. Isang hapon, tinawagan kita para magpasundo papasok sa trabaho ko sa Buendia. Hello Anton, may pasahero ka ba? Terry, wala naman. Papasundo ka ba? Oo sana dito sa Harrison. Sige. Papunta na ako. Matapos ang tawag natin, naghintay pa ako sa iyo ng 5 minuto. Hanggang sa nainip na nga ako, kakahintay. At nag-commute na lang ako sa sobrang tagal mo. Nakarating na ako sa trabaho nang hindi pa kita nakakausap. Hindi rin naman pwedeng mag-cellphone kaya hindi na talaga kita tinext or tinawagan. Nagamit ko na lang yung phone ko nung nag-short break at doon ko na nga nakita ang sandamakmak na tawag at message mo sa akin. San ka? Nandito ako sa tapat ninyo. Umalis ka na ba? Sorry, nagkapasahero kasi ako eh. Hindi ko na binasa ang mga sumunod mong mensahe sa sobrang inis at tila ba nakakaramdam ako ng kakaiba. Nagsiselos na pala ako. Bakit inuna mo pa yung iba kaysa sa akin? Babae ba yung sakay mo? Bakit hindi mo sinabi na papunta ka na tapos may inangkas ka palang iba? Nagpaalam akong mag-early out nung araw na yon dahil alam kong inaabangan mo ko kada mag-out ako. Nagpalit na rin ako ng shift sa trabaho para lang hindi na kita makita.
Bigla tayong nagkasalisay sa kalsada habang naglalakad ako at tinanong mo ko kung bakit hindi kita pinapansin. Binusinahan mo ko sabay tanong, "Uy, musta na? Di mo na ako nire-replyan sa mga chat ko ah." Binaliwala lang kita hanggang sa bumaba ka bigla ng motor para kausapin ako ng harapan. Sa gitna ng daan kung saan maraming nakakakita at nakakarinig sa atin, sobrang kulit mo at tanong ka pa rin ng tanong. Hanggang sa sinigawan na rin kita. Maghanap ka na lang ng iba mong iaangkas dyan sa motor mo. At doon na nga lumabas ang lahat. Inamin ko na sa'yo ang totoong nararamdaman ko. Hindi ko na naiwasang sabihin. Hindi ko na naiwasang itago. Oo, nagsiselos ako sa mga sinasakay mong pasahero, lalo na kapag babae. In-explain mo naman sa akin na trabaho lang yun at wala namang ibig sabihin. At doon mo na nga rin inamin na iba na ang pagtingin mo sa akin. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko sa mga panahon na yun. At tinanong ko ulit sa'yo, "Ano, Anton? May gusto na ata ako sa'yo, Terry. Ba't ikaw? Ba't ka nagsiselos?" Tanong mo naman sa akin. Hindi ko rin alam. May gusto na nga rin yata ako sa'yo eh. Nawalan na ako ng salitang sasabihin. Nabigla ako sa lumabas sa bibig ko at lalo na sa mga sinabi ko. Hindi na nga nagtagal at nagkamabutihan na tayo. Hinahatid sundo mo na ako sa trabaho at inuuna mo na ako kaysa sa mga pasahero mo. At umabot nga tayo ng 5 buwan. Napuno tayo ng saya at akala ko nga ay tayo na hanggang dulo. Naniwala akong ikaw ang endgame ko. Hanggang sa dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Kinailangan na kitang iwan. Isang araw bigla ko na lang napansin na parang nangangati yung ulo ko. Akala ko'y mawawala pa pag naligo ako pero doon ako nagkamali. Nagtataka ako bakit hindi pa rin nawawala ang kati. Tumagal rin ang ilang araw, puro ko pagkakamot sa ulo ko. At bigla ko na lang nakita na may sumabit sa kuko ko. May naninirahan na palang peste sa anit ko. Hindi na rin kita muna sinabay. Sa pag-uwi ko, hindi muna ako nagpahatid sa'yo. Kasi sabi ko nakakahiya naman baka mahawaan kita. Sa totoo, nandiri ako at bumili na ako agad ng shampoo para mawala na yung mga nangungupahan sa anit ko. Hindi ko rin sinabi sa'yo na sobrang hiya ko dahil sa edad kong 26, may sakit akong pang-elementary. Nakahiga ako ng maluwag, kaya pumayag na ulit akong umangkas sa motor mo. Pero ilang araw, bumalik na naman ang pesteng yan sa ulo ko. Hindi ko na naiintindihan kung bakit pabalik-balik ang mga hayop na to. Paubos na yung shampong binili ko. Panigurado, hindi ako nahawa sa katrabaho ko dahil 2 lang naman kaming cashier. At chinek ko rin naman siya. At napagtanto ko na baka sa'yo ko nakuha. Tinignan ko naman yung ulo mo pero wala naman akong nakita. At kinaumagahan nga dapat ihahatid mo ko sa trabaho. At nakita ko na ang pinagmumulan ng mga insektong ito. Dahil pagkaabot mo sa akin ng helmet, ay nakita ko ang mga nagkukumpulang maliliit na ina-explore ang helmet mo. Mga kuto. Gumawa na lang ako ng dahilan para hindi na umangkas sa'yo. Dinalian ko na lang din yung pag-alis dahil nandidiri talaga ako. Hindi ko kasi masikmurang hindi mo pala nililinisan yung pampasahero mong helmet. Nangingilabot ako sa nakita ko at hindi na mawala sa isip ko yung imaheng yun. Kaya Anton, sana naman ay maging aral to sa'yo na maging malinis ka naman sa katawan ng ibang tao. Naghahabal ka kaya sagot mo ang ulo ng mga pasahero mo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pinagsamahan natin. Sa totoo lang, minahal naman talaga kita. Pero hindi ko talaga kayang tiisin
ang kung anumang nakita ko na mga kuto sa helmet mo. Magmula rin noon ay hindi na ako nag-book o naghabal pa. Mas pinili ko na lang ang mag-commute or sumakay ng jeep. Kahit mahirap, kahit delikado, kahit nakakapagod. Kesa naman maging habang buhay kong kakatambal ang suyod. BBC B-Boy Bibo Confessions. Yes, it's me, Terry.